Right, may kalap shoutout mga kapsat. Nandito tayo kay Professor Antonio Contreras, kapsat. Meron siyang topic kagabi. Pagkatapos natin mag-off live or end live kahapon, bigla siya nag-live. Pero anyway, kapsat, ito pakinggan natin. Usaping crossing the line, no? You're crossing the line. Impeachment trial. Naka po, magkakalaman. Sino nga bang nag-cross the line? Diyos ko po, Lord Rudy. Magandang gabi po sa atin lahat. Araw po ngayon ng Biyernes at andito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na edisyon ng Usapang Politika live sa mga friends ko sa Facebook at para naman doon sa aking mga followers at syempre mga subscribers Marquita sa YouTube. Claveria, Kayo shoutout. po ay syempre Team Replay. Although gabi na ngayon, baka yung mga naghintay, nag-abangers, ngayon kasabay na rin yung mga nanonood ng live. Yo. Pasensya na po, tayo po ay hindi Salamat, Marky. live kanina umaga sapagkat ako po ay may inattendang meeting sa UP Diliman at pagkatapos nagbiyahe, tapos nagklase ng 4 to 7 p.m. kumain muna. So ngayon lamang po ako nagkaroon ng panahon. Ganun pa man, pag-usapan po natin ang nangyayari ngayon sa impeachment trial. Wala pong impeachment trial kanina dahil araw po ay ng Biyernes, pero magkomentaryo po tayo tungkol dito sa nagaganap sa ngayon. Kasi kung matatanda nyo noong Miyerkules, tumayo yung lead counsel ni Sara Duterte na si Sheila Sison at nagreklamo tungkol sa post ni Ligutan na kung saan sinabi niya na kahit sinong abogado alam na ang ang misleading question na hindi allowed sa cross. So anyway, hindi po 'yun ang pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan natin yung kakabit kasi napag-usapan natin yan last time, di ba? Yung kakabit no na issue kasi nag-iwan po ng di ko alam kung banta o pangako si Senator Chis Escudero, ang presiding judge. Sinabi niya na marami na nga daw siyang napapansin na mga paglabag sa mga alituntunin ng impeachment trial at marami na nagkukross ng line. At sa totoo lang, parang nasabi niya yung isa daw panig, marami na mga paglabag. Hindi natin alam, baka yung prosecution yan o yung depensa, hindi natin alam. Pero ako paalala lamang po kay Senator Chis Escudero kasi kung crossing the line ang pag-uusapan natin, hindi lamang po dapat ang council ang dinidisiplina natin. Ako'y sumasama, kasama ako doon sa mga tao na nagsasabi na kung didisiplinahin ni Chis Escudero si Atty. Ligutan, dapat disiplinahin din niya ang ibang mga tao na kasangkot din dito sa impeachment trial na nagko-cross din ng line. Unang-una na dyan si Sara Duterte. Nung kanyang pinuna na wala na daw bending the law daw ang impeachment trial. That is a contemptuous remark. Knowing that Sara Duterte is a principal party to the case. Yes, she is the respondent to the case. Maraming salamat, Kapsat. Yung kanyang paninira sa prosecution panel, yung kanyang sabihin na bending the law, di parang rin niyang inakusahan ng mga senator judges na nagbibend ng law. Sa bagay, totoo naman. Marami namang senator judges na nagbibend ng law. Yung mga yan. Diba? Dapat sa disiplinahin ni Chis Escudero yun. Hindi pwedeng selective siya. Nung sinabi ni Chis Escudero na magsusulat siya ng ruling o desisyon at ilalabas niya sa Lunes na ang pahiwatig doon may mapapagalitan, merong masasabon dahil nagko-cross na line, ano naman ang gagawin niya kay Sara Duterte? Number 1. Number 2. At ano naman ang gagawin niya sa mga senador ng mga pagmumukay na andito ngayon sa kabilang parte ng screen? Unang-una na anong gagawin niya kay Pia Cayetano na talagang tahasang lumagpas sa guhit ng propriety. Na ang ginawa nitong si Pia Cayetano ay sa labas ng impeachment trial ay share ng isang spliced video na ang layunin ay ilagay sa hindi magandang katayuan si Chel Diokno na isang prosecution lawyer, isang member ng House prosecution panel na splinize at pinalabas na nagbabakasakali lamang si Chel Diokno at hindi wala silang kasiguraduhan pagdating dun sa mga papeles na gustong isabina na nasabina na nga. Anong tawag mo doon? Hindi ba yun ay contemptuous? Hindi ba yun ay
Si Ligutan, parurusahan, wala namang ginawang komentaryo tungkol sa merit ng kaso. Tama. So, paano masasabing sub judice yun? Wala namang inalanan sa Ligutan. Pangalawa, ang sinabi lang naman niya, totoo naman, hindi siya nagkomentaryo na, pinulaan diretso si Attorney Ferrer. Di ba? Sinabi lang niya kung ano yung dapat. Kasi nakikita ko naman yung point ni Ligutan eh. Ang point niya, maraming nanonood na tao. Kung hindi pupunahin, hindi ba? Kung hindi pupunahin, baka yung maling sinabi ni Attorney Ferrer, yung malalaman ng tao. Agree. Sa tutulangan, tanong ko kay Chis Escudero, siya yung presiding justice. Di sana sinabi niya, no, Attorney Ferrer, that's wrong. Dapat sinabi niya yun. With all due respect, sasabihin niya, Attorney Ferrer, what you said is not correct. Misleading questions are not allowed even during cross. Tumahimik siya. O tingnan natin kung anong ruling at decision niya sa Lunes. Sana naman punahin niya rin yun. Kung papagalitan niya si Ligutan, dapat pagsabihan din niya si Ferrer na mali yung kanyang sinabi. At mas importante, ang dapat niyang gawin maging patas. So anong sasabihin niya ngayon kay Attorney Pia Cayetano na Senator Judge din sa ginawa nitong pangbabalahura kay Chair Jokno? Ano kanyang sasabihin ngayon kay Alan Peter Cayetano na ang bawat intervensyon sa halip na mag-clarify gumagawa ng statement na para paboran ang depensa? Anong nga sabihin niya kay Amy Marcos na wala nang ginawang tanong kundi inaaway ang witness? Dinidiminis ang witness. Ganon din si Robin Padilla na wala nang ginawa kundi hindi mag-clarify kundi magbigay ng mga impormasyon na nagpapabango kay Sara Duterte, nagbibigay ng impormasyon na idepensahan si Sara Duterte. Hindi ba ito ay pagkukross din ng line? Sapagat ang mga senator judges ay dapat sila ay fair and objective. Agree. So okay lang sa akin na pagalitan niya si Attorney Ligutan, si Lorna Kapunan, at kung pagalitan man niya yung Council of the Defense, pagalitan niya si Ferrer, nasabihin niyang mali ang sinabi mo, fine. Pero dapat pinapagalitan din niya si Sara Duterte. Dahil si Sara Duterte, diretsahang inatake ang proseso. Tama. Bending dilo daw ang ginagawa sa impeachment. Agoy. Wala na daw ginawa kundi puro bending dilo. Di parang inatake niya yung kredibilidad ni Escudero. Dapat dinidisiplina din niya si Pia Cayetano. Of course, meron ng ethics complaint kay Pia Cayetano, but that's a totally different matter. Doon yun final sa Senado. Pagdating sa impeachment court, kailangan niyang pagsabihin, kailangan niyang limitahan itong mga kapwa niya senador. Hindi pwedeng, ando na ako, maaaring si Ping Lacson, pagsabihan din niya, kasi minsan si Ping Lacson, parang inaatake ang witness. Ganon din si Rafi Tulfo, di ba? Pwede niyang pagsabihin si Risa Ontiveros sa kasi ba Makino na minsan ang mga tanong, halata mo talaga meron na rin kinikilingan, although clarificatory lang talaga, ibang-iba naman sa level ng pagka ewan ko, na ginagawa ni Amy at saka ni Robin at saka ni Pia at saka ni Alan Peter. Pagalitan lahat. Hindi pwedeng hindi pwedeng selective. So, tingnan natin sa Lunes, baka naman ganun ang gawin niya. I am expecting that he will be as fair. Otherwise, kung ang kanyang papagalitan lamang ay ang isang side o ang mga councils lang at hindi niya pagsasabihan ng diretso at ngangalanan ng kanyang mga kapwa senador na may paglabag, nag-cross ng line, then walang kredibilidad. Doon siya madadali. So sana ganun. Sana sa Lunes, pagpanood natin, ang makita natin ay isang patas na paghusga. Patas na pagdidisiplina. I am expecting nothing less from Senator Chis Escudero. Kasi maayos naman siya mag-preside. Yun nga lang minsan, parang kita mo na hindi niya nakokontrol ang kanyang mga kapwa-senador. Okay? Alright. At itong apat sa aking kanan. Kaliwa. Ay, kaliwa pala. Kaliwa, tama ba? Kaliwa. Oh, yan. Kanan ko. Kanan namin. Sila yung mga kita mo talaga na malimit na mag-violate, mag-cross ng line.
O siya, sige na. Salamat, At Professor. ako medyo inaantok na sapagkat napakahaba ng araw ko. Tapos bukas ng Sabado, mayroon akong 3 klase. 9 to 12, 1 to 4, 4 to 7. So, kailangan ko mag-ipon ng lakas. Yo. O sige, sana nakapagturo ko siyang kaisipan na vlogs ko yung mga post at napabagong mga sa buhay, lalo-lalo sa usapang politikal. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana nakapagsilbi ako sa bayan, dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. Yo. Alatan. Salamat, Professor Antonio Contreras. Okay, ang ganda ng topic ni ano. Actually, doon din sa main topic din natin, Diyos ko Lord. Ibang klase kasi itong mga no? Itong mga garapatang to, Diyos ko Lord, Rudy, napaka-entitled. Di ba, Char? Diyos ko po. Alright, countdown tayo sa second to the last topic natin. Uy, maganda yung Nakita niyo na ba to? Ako, baka, magagalit ang mga DDS dito, sigurado sa next topic natin.